Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buong taon, dinadayo ng mga turista ang Baguio City. Dahil sa malamig niyang klima, ito ang perfect getaway para takasan ng matinding init ng Metro Manila at iba pang lugar. Pero dahil na rin sa kanyang magagandang katangian, tila mga kaluluwang ligaw ay naiengganyo na rin manirahan dito. Kaya bukod sa pagiging summer capital of the Philippines, ang Baguio City ba ay maituturing na most haunted city of the Philippines. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata, talasan ng pandinig, palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Mula nang maging maayos ang daan patungong Baguio City, wala nang patid ang linya ng masasakyang taong umaakyat dito. Pero liban sa angking ganda, kaakibat din ito ang ilang misteryong bumabalot sa lugar. Pero bakit nga ba kaya ang isang mataong lugar na buhay sa umaga ay kinakatakutan pagsapit ng dilim? Ayon kay Nino Pelwigan, maaaring ang architecture at history ng lugar ang dahilan kung bakit marami ang naninirahang espiritu dito. Nung nagkaroon ng ikalawang digmaan, ito po ay ginawang Japanese garrison area. 1978, itinayo po ang Baguio Convention Center kay that First Lady Imelda Romualdez Marcos. Si Aling Bibot, na mula pa 1990 ay nagtitinda na sa labas ng Baguio Convention Center, ay may di malimutan at kakilakilabot na karanasan sa naturang gusali. Pupunta sana ako doon sa CR, doon sa basement. Tapos may nakita akong matanda na babae. Ale! Tanungin ko sana kung bakit nandoon siya sa baba. Hindi sumasagot, tumatalikod lang. Tapos nung pagdating ko dyan sa pintuan, pumasok naman sila. Wala naman yung dalawang bata na wala. Maging ang ilang pulis ng Patrol 117 na dating nag-oopisina sa basement ng Baguio Convention Center ay di rin nakaligtas sa pagpaparamdam ng mga kaluluwang gala. Yung office namin locate sa basement ng Convention Center. So 24 hours duty kami doon. Bigla na lang naninindig yung balahibo mo. May mga hangin na kakaiba. Yung mga doors, nag-open siya. May mga kumakatok din minsan, pero dinidisregard mo na lang. Natatakot ka rin, pero dahil sa trabaho, kailangan lakasan na lang ng loob. Okay, boys, we have a hot spot right here. Okay. Sa pintuan pa lang ng Convention Center, nagparamdam na agad ang mga espiritu. Agad nilang pinuntahan ng backstage at dito ay kinabog sila ng kakaibang presensya. It wants us to follow him. Stop. What? Apple.
Wala po kaming gustong gawing masama. Ako. Ano tinatanong? Okay, off limits. No, don't go in there. It's like this. They're just pretty much saying, look, we're already being courteous enough to let you go around the area. This is ours. Leave it alone. Sa paglipat ng paranormal experts at ng mysterio team sa kabilang kwarto, mas lalo pang tumindi ang pagpaparamdam. Holy thing's going crazy. Hilo at yung mga mahihilo pwedeng mapasukan. That's from the guardian, by the way. Muling nakipag-usap ang medium sa espiritu sa loob ng silid. Pero habang nagaganap ito, kilamay ng bato sa crew at staff mula sa itaas. Nang lapitan ng aming cameraman at tingnan kung ano ang nalaglag sa hagdan, Time out. ilang saglit pa, Do any of you right now not want to be here? Oops. may tila malakas na puwersang yumanig sa kinatatayuan ng grupo. Okay, out. Everybody go up. We're not doing this here. No way. Up. Now. The whole friggin' place shook. That was cool. You've demonstrated your... Okay. Mantha, he's here. Okay, he's right here. Ano kailangan niyo? Katahimikan. Paano katahimikan? He's gone. What did he say? He wants peace. To all the spirits here, we will pray for you. Ano kaya ang ibig sabihin ng pagpaparamdam na iyon? At saan ang galing ang supot na nalaglag sa hagdanan? Upang malaman ng sagot, nilapitan ng mysterio team ang nagbabantay sa labas. Meron ba sa staff niyo na pumasok dito kanina? Nandito lang kami. Walang tao dyan? Wala. Kasi may bumoto sa amin ng plastic doon. Tapos narinig niyo ba yung narinig namin? Parang naman wala. Sa labas ng convention center, pinakiusapan ng mysterio team ang 3 regular na bantay ng gusaling ito na muling silipin ang basement para malaman kung saan nga nanggagaling ang mga kakaibang tunog na narinig namin dito. Ginamit nila ang entrance sa likod ng convention center para mas mabilis marating ang basement. Dito mo. Wala silang kakaibang naramdaman at naranasan hanggang sa marating nila ang basement. Dito madalas umiyak yung bata. Ako naman tol. Tol, balikan nyo. Tabi kayo. Bunod na, tol. Tol. Nang makalabas ang 3, pawang namumutla at takot na takot ang mga ito. Maririnig po ba dyan yung mga naglalakad? Maririnig po ba dyan yung mga naglalakad? Nasa bandang basement na po kami. Kuna kami na lang po nung tunog yun eh. Chinelas. Chinelas po eh. Dati nang naging sentro ng isang lindol ang Baguio. Posible kaya ng mga tunog at pagyanig na naramdaman ng mysterio team sa loob ng convention center ay nagmula sa ilalim ng lupa? Sinadya namin si Salvador Cesario ng Baguio Seismic Station upang malaman kung may naitala silang anumang paggalaw. Bali, 24 hours yung operation natin. Wala tayong na-record kahit isang earthquake kahapon. So, ibig sabihin,
Sa loob ng 24 oras, wala akong na-record na kahit maliit na tremor sa araw na yun. Maliban sa lindol, may iba pa kayang paliwanag para sa mga narinig at naramdaman ng grupo noong gabing yon? Basically, pag concrete, solid ang mga walls, pan nag-e-echo yung sound. Hindi na-absorb. So instead na yung sound is na-absorb, nag-e-echo. Parang na-deflect sa mga walls. Isang possibility, may activity nangyayari doon. Yung demolition ng itong carnival. Tapos meron mga trucks, mga buses na nandun, equipments. And then mga steel structures na minumove, pinapile, and so on. Do any of you right now not want to be here? Oops. Ano man ang pinagmulan ng mga tunog na narinig ng aming team sa Baguio Convention Center, tsak ang kilabot at takot na idinulot ito, mananatili at hindi madaling malilimutan. Sa kahit anong negosyo, tatlong bagay ang sinasabing mahalaga. Location, location, location. Kailangan maganda ngayong pwesto para dagsain ka ng mga kliyente. Pero may mga lugar na talagang malas kahit gaano kaganda pa ang pwesto. Tulad na lamang nitong paggawaan ng spare parts. At ang hinihinalaang salarin ay ang mga kaluluwang tila ng gambala nila at nais silang gantihan. Sa kabilang banda naman, ang lugar na kinakatayuan nitong pabrika ay dating tambakan ng mga sinalvage. Kaya balik tayo sa usapan ng lokasyon at kung may kaagapay nga itong kamalasan at kababalaghan. Nung kami dumating dito, initubuhan. Nagbabalita ito yung mga tapunan ng mga patay ng araw. Napakalalaki ng mata. Parang apoy na nagdilingas. Takot at takot ako. Ako hihiyaw eh. Isa si Ann sa mga manggagawa rito na madalas di umano pagpakitaan ng sinasabing mag-iinang tila naging pasyalan na ang lugar na ito. Tuwing alanganin kasing oras mayroon nagpapakita. Isang batang babae at saka isang batang lalaki. Sa isang nanay. Wala raw pinipiling oras ang mag-iina na ito. Umaga man o gabi, nagpapakita sila. Pag tahimik kami yan, asama mo yan sa madaling araw yan. Andyan sila. Madalas din umano siyang mapaglaruan ng mga ito. Kala ko kung sino yung kumalabit sa akin. Babae siya, pero wala siyang ulo. Talagang tinapik, as in tinapik ka lang sa likod. Talagang hinawakan niya ang likod ko. Maging ang kanilang quality control staff na si Edward, di rin daw tinatantanan ng batang lalaki. Nino lang na dumaan. Kita ko siya, bata siya. Wala lang, nakatingin lang siya doon sa ginagawa namin. Pagkakit ko sa kantin sa taas, parang may humangin na sumalubong sa akin. Pagkalingon ko, ayun na naman siya, nakasunod na naman. Paglagpas namin dito, bigla na siyang nawala. Kung sa ibang manggagawa, madalas na magpakita ang pag-alagalang multo. Kay Rina naman, tila nakikipagtaguan ang batang lalaki. Pag nag-inspect po ako, para pong may dumadaan sa gilid ko po. Akala ko nga po kasama namin, hindi naman po pala. Minsan po, nikilabutan po ako pagdadaan. Ganun lang po yun. Sino nga kaya ang mga kaluluwang gumagala sa loob ng paggawaang ito? Ano kaya ang nais nilang iparating sa mga nagtatrabaho rito?
Nagagambala nga ba sila ng mga manggagawang dulot ay ingay? Kung kaya ay ginagambala rin nila ang mga ito? Para mabigat sa pamumuhay namin. Kasi minsan may gawa, minsan wala. Hindi naman nananakit, kaso nga lang, yung iba kasi nininervyos. Baga, pag meron dyan, ayaw na nilang pumasok dito kasi natatakot sila. Kaya ang ano namin, gusto namin, kumbaga, maalis siya rito. Lilibutin na namin yung paggawaan dito. This area na papasukan namin ngayon, ano yun na lang namin ng mga gamit ni Robin. See kung may mag-pick up dun sa EVP at kung may pumitik dun sa EMF. So, That thing just moved. Hello, magandang gabi. Espiritu dito. agad namang sinundan ni Rob ang direksyon kung saan nagkakaroon ng pagbabago sa meter reading ng EMF. There you go. Hello. And you're gone. He's gone. Tila nagiging mailap ang espiritong gumagala sa loob ng paggawaang ito. Taas ang palo nun, ah. Yeah, that thing jumped. It was right here. Whoa, 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 whoa. Palo. Pero no, mabilis na mawala eh. It was moving around. In some cases, nagsobrang pitik ng EMF, and then afterwards, nababa until it's gone. So it shows that whatever is here, talaga is really on the move. Napapadaan lang dun sa sensor. Just enough to make it move and then it's gone. Uh-oh. Come on. Mahiya. Whoa, whoa, whoa. Hindi ka mahiya. Come on. Right when I said that, this thing spiked me. Ryan! Found something. Spiking? Yeah, this was spiking right here. It doesn't make any sounds, in other words, but yeah, it works in getting a second opinion. It was right here. Whatever we were trying to get passed by. We were checking out that area over there, and then out of nowhere, near the tree, the EMF hit 4. It was very visible, and then it disappeared na naman. Daming pwede mangyari na hindi natin masabi. Pwedeng nagtago, pwedeng pinaglalaroan kami, pero fact of the matter is, pumitik yung EMF more than once. Sandali nilibot ng psychic na si Ana de la Cruz at ang paranormal investigator na si Alex Angeles ang warehouse para kumuha ng sample na gagamitin nila sa pagtatawas. Nakakailang hakbang pa lamang ang dalawa, meron na raw agad silang nakitang kakaiba. Iba ang naging talaga dito. Iba ang dating dito. Nakasangat ako na rito. Ito sa lugar na to. Oo. Kasi talaga na ito, hindi naman dating ganito eh. Parang ano to eh, kalahiban ba or ano. Inayos na lang. Ito siya. Matapos makakuha ng sample, nagpasya na sina Alna at Alex na alamin agad sa pamamagitan ng tawas kung ano ang pakay ng mga espiritong nagpapakita at nagpaparamdam sa warehouse. Nang simulan na ni Alex ang pagtatawas, naging kapansin-pansin ng malinaw na imahe ng isang babaeng tila galit at masama ang loob. Ito raw ang babaeng nagpaparamdam sa mga empleyado. So pero eto proves na merong lumalabas. Meron lumalabas dito. Tila meron ngang mensahe ang mga espiritong ito kung kaya patuloy ang kanilang pagpapapansin sa mga trabahador ng warehouse. Hihingi lang siya ng dasal. Parang may gusto siyang sabihin. Na hindi niya masabi-sabi, na wala siyang mapagsabihan, na parang lahat ng sabihan niya, na lahat ng pakitaan niya, natatakot kasi eh. Pero kung may kakausap, sasalitaan niya. Upang mas mapagpatibay ang isinagawang investigasyon ni na Rob Rubin, Ana de la Cruz at Alex Angeles, magsasagawa naman ng isang remote reading ang paranormal expert na si Irene Cruz. Sa remote reading, nararamdaman mo rin yung emotions ng mga taong nandun. Sa pamamagitan ng panonood sa monitor habang naglilibot ako at ang iba pang paranormal investigators, gumamit si Eric ng ballpen at papel upang isulat ang mga nakikita niya sa kanyang pagre-remote reading.
Mga psychic impression ng batang nalapastangan ng mga lalaki. Actually, buhay pa siya hanggang ngayon. Pero hindi nalabas yung kaso, walang nagsumbong, walang nangyari. May isa pang lalaking nasaksak or may saksak na humihingi ng tulong, hindi natulungan. Basically, a lot of heavy feeling sa loob. Kahit na nasa magkaibang lugar, tila nagtugma ang mga nakita ni Eric sa mga nakita ni Ana at Alex sa warehouse. Actually, kinalibutan ako eh. Kasi pareha silang, in Eric sa kanya, hindi niya alam eh. Wala siya nung time na nag-investigate si Ana and Alex dun sa place. So, nung nirelay ko kay Alex yung mga sinabi ni Eric, sabi ko, it's connected. Doon nagpunta kami ni Ana roon, may nakita si Ana, napansin din namin, na may parang kumikilos na babae na parang tali yung isang paa. Siguro symbolic yung tali na yun. Okay? Pero masama ang loob ng babae yun. Ang madalas sa pagpaparamdam ng mga kaluluwang ito ang nagtulak sa mga trabahador ng warehouse na humingi ng tulong sa misteryo na magsagawa ng cleansing sa kanilang lugar. Ang remote cleansing na nga kaya ang maging kasagutan sa pagpaparamdam ng mga hindi matahimik na kaluluwa? Actually, mas makakatulong yon. Pero again, it also depend more sa faith ng mga tao doon. May mga bagay at kaganapan na sadyang hindi may paliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin na basta na lang tayong maniniwala sa mga haka-haka o kwento. Dapat itong patunayan sa sarili niya. Dahil ang mundo ay napabalot ng misteryo. Maliit man o malaki, malinis man o madumi, ang mga ilog ay may ginampaang bahagi sa agos ng ating mga buhay. Kung hindi man ito kukuhanan ng tubig na iinumin o kaya ng yaman dagat na kakainin, ang mga ilog ay nagsisilbing daanan din na pwedeng maghatid sa atin sa iba't ibang lugar. At para sa maraming Pilipino, ang mga ilog ay naging palikuran, labahan, laruan at pasyalan. Pero meron din ibang mga ilog, tulad na lang nitong nasa Barangay Timbao sa Laguna, na sinasabi nilang nagiging sanhi ng kamatayan. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Ano itsura? Kulubot ang mukha, kulubot. Talasan ng pandinig. May yumayakap sa akin. Malawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Dito sa Barangay Timbao, Binyan, Laguna, may tinatawag ang mga residente na Ilog Boquete. Ayan po ay isang irrigation canal. Ayan po ay ginawa pa ng mga panahon na 18th century. Na yan ay para masupplyan ng patubig ang buong mga magbubukid sa bayan ng Binyang at higit pati rin ng taga Santa Rosa. At dahil bukas sa publiko ang minidam na ito, na meron ding munting talon, marami ang naingganyang maligo rito. Maganda yung tubig niya dahil siya isa sa mga likas na yaman o yung natural resources na tubig o galing sa bukal. Kung kaya masasabi natin na napakasarap paliguan. Ang mga taga Maynila nga halos dumayo pa sila dyan para maligo. Running waters yan na hindi siya nalalabo. Hindi naman siya ganun kalalim, pero masarap siyang paliguan. Ayon na rin kay Mang Juanito, isa sa matandang residente ng lugar. Dati-rati, walang kaakibat na panganib ang paligo rito, kahit pa malalim na ang tubig noon. Naliligo na rin ako dyan. Hindi naman pagyayabay siya, magaling din ako naman. Naliligo na ako dyan. Wala ka namang paparnan dyan sa dam na yan ng mababaw na ikay may katulad niya. Makakapaligo ka sa hanggang dito. Hindi ka makakapaligo. Lampas tao yan. Doon, pag-ikit ng tubig na yan dyan, wala nang mababaw, wala nang kayo. Hindi kayo makakatakad dyan. Nang ikay niyo kayo maglalakad, isa sa tabi. Dito hindi sila makakapaglakad eh. Nang katulad ginagawa ng mga bata nga, malalim ang tiwa niya. Ngayon mababaw na yan, saka naman may nadulunod, may namamatay. 1990 nang may malunod na batang lalaki sa ilog. At
Pagkatapos daw nun, nagsunod-sunod na ang mga trahedya at kababalaghan sa ilog. Kulang-kulang 1 linggo siya na hindi lumulutang simula nung mawala. At nung una pa nga hindi pa nga namin maisip kung siya ba talaga nalunod o kung ano man dahil sa liit naman ng lugar, napaka-imposible hindi siya makita. At hanggang sa isang pagkakataon nga na nagsama na sila ng isang espiritista na kung saan tumapik siya sa puno ng mangga at sinabi niya na maawa ka na sa kanyang pamilya, matagal na siyang hinahanap. Sa mga pangyayaring yun, mga ilang segundo lang, bigla siyang lumutang. Lumutang siya na hindi pa dapa o pahiga, kundi patayo. Doon din, nagulat yung mga tao, yung mga nagsisisid doon na naghahanap. At bigla na lang silang nagbulwasan sa nakita nila na pangyayari. At mga sumusunod nga, halos taon-taon, may nawawala doon na bigla na lang naliligo, bigla na lang nawawala. Mula noon, natakot na ang mga residente na maligo sa ilog. Dagdag pa ang mga pangitaing nakikita rito. Ayon sa gwardiya rito na si James, madalas daw siyang mapaglaruan ng di umano'y multo ng bata. Pag umaga po, pag nagro-robing ako, parang may nakikita po akong ano dyan. Parang bata po na bigla na nawawala. Bata pa po siya, parang nakaputi lang po. May mukha. May mukha, pero hindi po siya tumitingin. Nakayuko lang palagi. Naglalakad-lakad lang po sa gilid-gilid, paikot-ikot. Pag nakikita ko po, yung maalis na po ako, hindi po ako nagtatagal dito. Nakakatakot. Ayon naman kay Ginang Imelda, isang guro na nakatira sa barangay Timbao, pinaniniwalaan daw na may elemento sa ilog na nangunguha nga ng buhay. Yung anak ko nga po ay kasama rito. Nung time na siya inilubog niya yung naligo ko kami, nung time na inilubog niya yung kanyang paa dun sa mismong tubig, naramdaman niya po na ang kanyang isang paa ay parang may umiila. Totoo nga kaya ang mga kwento ng kababalaghan tungkol sa ilog? Meron kaya talagang elemento na nangunguha rito ng buhay? O may iba pa kayang dahilan kung bakit nangyari ang mga iba't ibang sakuna? Siguro marahil ngayon mayroong mga taong hindi natin nakikita na mga katulad ang sinasabi ng matatanda lugar, maaaring kanto. Para alamin kung may elemento ba talagang nagbabantay sa ilog na nagiging sanhi di umano ng pagkalunod ng ilang mga dumadayo dito, magkahiwalay na susuyurin ng aming mga kasama ang ilog. Ang paranormal expert na si Alex Angeles, kasama ang psychic na si Ana de la Cruz, pupunta sa isang bahagi ng ilog. Samantalang ang psychic na si Sunny de la Cruz naman ang kakausap sa elementong tagapagbantay umano ng kabilang bahagi ng ilog. Habang naglalakad sina Ana at Alex, sinulubong na umano sila ng ilang duwende. Oo, dami. Cute sila. Hindi sila yung modeling din na kasama. Ano lang sila. Kasi yung duwende nakatira na sila sa lupa. Ang ganun. Saan? Sa may puno. Saan dito? Dito? Oo, dyan. Sa puno na yan. Cute nga eh. Kaya tuturo Cute eh. Alam ng friend eh. Agad naman nag-alay ng insenso sina Alex at Ana. Biglang pagbibigay galang sa di umano yung mga duwende. Naglalaro Sige po. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, panibagong presensya naman ang kanilang makita. Meron. Ayon kina Alex at Ana, isang lalaki umano ang nagbabantay sa bahaging ito ng ilog. Medyo masama loob ng konti, pero pasensya na, hindi naman ako plano magtagal dito. Sa totoo lang, meron nagbabantay dito. Bantay. Pero galit. Naamoy ko siya. Bakit? Ako nakakaamoy ngayon sa kanya. Kita mo yung parang isla na yon na maliit na yon. Kita ko
Para may katawan na umandun dun eh. Either may nawala o dyan nag-landing yung katawan. Muli namang pinakiramdaman ni Alex ang lalaki at babaeng di umano'y kanilang nakikita. Isang dayot sila dito eh. Hindi siya rito. Parang ibang dating niya. Para bang naakit siya ng lumangoy. Pero bata yun. Okay? Hindi ako kumuha ng dahon dahil kasi yung hindi ako binigyan ng permiso ng elemento dyan ako kumuha ng sample. Pero kailangan natin ng sample, iba na lang pinakuha ko. Base sa nakikita ni Ana at Alex, bawat bahagi ng ilog may iba't ibang umanong elemento na tagabantay. Yung mga elemento kasi rito, kumbaga nga, yung engkanto. Kaso may kanya-kanya silang teritoryo. Dito ako, dyan ka. Hanggang dyan ka lang. Hanggang dito lang tayo. Pero dito, merong aksidente nangyari dito. Aksidente lang yun. Iba yung dating dito. Ang prominente sa akin dito yung babaeng nakapusin na nakapwesto doon sa may parang puno. To. Oo, sa may puno na yan. Kaya magbibigay lang na yun ng konting pagpugay. At para magbigay respeto at pasasalamat na rin sa mga elementong naninirahan dito, nagsindi ulit ng insenso si Alex. May mayakap sa akin. Okay lang. Ano lang yan, nagwe-welcome lang. Welcome daw. Diba? Welcome. Agad naman sinagawa ni na Alex at Ana ang pagtatawas upang maipakita ang mga elementong nagbabantay sa ilog. Sa unang daan pa lamang ng papel sa apoy, tila figura ng isang lalaki agad ng lumitaw. Yan o. Pati ilong niyo, puro ko pa. Kuha ngayon, kaharap tayo, may kasama siya. Kasama siya sa litratong yun eh. Sunod naman lumitaw sa tawas ang di umano'y nagbabantay sa tubig. Yan yung nagbabantay dyan. Ito. Oo. Sa tubig. Ito yung nagbabantay. Ayan. Isang animoy babae naman daw ang lumitaw sa imahe sa ikatlong pagtatawas. Ito siya, medyo malabo. Malungkot. Medyo malabo. Babae. Matapos makita ang mga imahe sa tawas, agad naman sinunog ang papel. Para mapalaya sila ulit. Kumbaga nga temporary, pinagbigyan tayo makuha yung larawan nila. So, temporary lang yon para lang ma-identify lang natin. Pero after that, since hindi naman natin sila tatabuyin or aawayin or anything, pinapalaya natin. Naghanda muna si Sunny ng 4 na pirasong barya at bato sa kabinasa ng tubig na galing sa ilog. Anya, may panggagamitan raw ang mga ito. Nagsama rin si Sunny ng isang taga-barangay Timbaw na makakatulong niya sa pagkilala sa sinasabing nilalang na nangunguha ng buhay sa ilog. Kasi lahat ng makikita ko, makikita mo. Kaya lang hindi talaga actual vision na makikita mo. Sabihin mo kung ano makikita mo. Kumuha ko ng isang taga rito. Hindi ko maalam na security guard pala. Ngayon, para talaga yung nakikita ko, kasi mahirap paniwalaan tulad niya natin. Tayo nakakita, sila naman na hindi. Kaya ang ginawa ko, pinarehas ko para masabi niya rin yung nakikita ko. Palitahan mo. Malabo. Ano? Malabo. Parang ano lang. May bata na hubad. Gano'n kalaki? Maliit lang ho. Babae, lalaki? Lalaki ho. Ano pa? Puno lang ho, mga puno. Anong puno? Eh, puno, pangalan puno na ito. Puno Tanda lang, mo puno, may mga mabuti. sanga-sanga. Hindi nakatira sa puno. Nakita mo? Hindi ho. Muling pinisil ni Sunny ang daliri ng gwardya, kasabay ng pagbasa sa mga paa nito ng tubig mula sa ilog upang mas lalo raw nitong makita ang mga pangitain umano sa ilog. Matanda ho, matanda. Matanda? Oo.
bata yan. Matanda. Ano yung tsura? Kulubot ang mukha, kulubot. Kulubot, babae. Babae, no? Yan ang kumuha rito. Tatakot ka ba? Oo, no. Oo. Tatakot ka na? Tatakot. Mamumutla na. Matapos malaman kung sino ang nilalang na maaaring nangunguha ng buhay sa ilog, tinigil na ni Sunny ang pagpapakita ng imahe kay James. Yung puno, kaya mong stress kung saan. Yan ba? Doon po, doon. 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 At ang mga bariyang hinanda kanina ni Sunny, bata saan? May siminto. Doon? Oo, doon po sa may siminto. Pinakita ko yung puno, akala niya yung puno dito. Sabi ko, tumalikod ka para matrace natin kung tama yung nakita mo. Ginanong ko, sabi ko, tumalikod ka. Tinuro na yun yung tao. Sabi ko, tara doon. At nandun ka ako nakikita mo. nilapitan ni Sunny at James ang puno sa gawing likuran para bigyang alay ang umano'y elementong nanirahan doon. Tingnan mo kung ano sasabihin tayo, ha? Muli naglabas ng 4 na barya si Sunny. Nag-aalay kami ng 4 na coins na puro piso. Puro piso. Kaya sa'yo pare-parehas eh. Kung piso, piso lang. Kung 5 piso, 5 piso, 4. Para sa akin. Parang handog. Palit. Para hindi na kumuha ng panibagong buhay. Kaya. Maaaring sinabi. Wala ako. Tingin lang. Nakatingin lang. At dahil ayaw umanong makipag-ugnayan na matandang babae kay Sunny, Panatingin. Yan. Diyan lang po. Nasa pinandan lang. isang paraan naman ng pagtatawas ang ginawa ni Sunny upang malaman daw kung may nais bang iparating ang elementong nakita ni James sa kanyang pangitain. Ang papel na sinulatan ng gwardya ng kanyang buong pangalan, pinahiran naman ni Sunny ng langis. Lahat ng letrang lalabo sa paningin mo, surat nga. Kasi meron dyan eh. Saka yung letrang kikilos. Pinagmasdang mabuti ni James ang mga letrang nakasulat at saka sinulat isa-isa ang mga letrang gumagalaw raw sa kanyang paningin. Para makakilala mo, total ayaw salita eh. Tinawas ko na, sulat mo pangalan mo. Hanggang sa ito nga lumabas. Mismong pangalan nung kumukuha rito, yung matanda. Kasi ako, lahat ng pangalan mo, lahat ng letra ng pangalan mo, may gagalaw dyan. Kaya lahat ka ng gagalaw na letra, sulat mo. Pinaka ako ang pangalan ng tanda. Kasi ang nagpapagalaw nung mga letra, yung mismo nandito, para makalala lang. Kasi ayaw salita eh. Nang matapos ang ritual, ito ang lumitaw na salita. Nakuha mo na kung sino. Tigit. Nakakita mo ba? Ano yung ang pangalan niya? Ha? Yan ang pangalan. Ng matanda. Kasma, para tumitingin ho. Ha? Tumitingin. Takot ako. Hindi ka matatang. Baka ako umalis. Baka pagkitaan ako. Checklist din. May mga naniniwala man sa elementong nagbabantay at nangunguha di umano ng buhay dito sa ilog. Isa naman si Mang Danny Pulsena, isang maninisid sa ilog na yon, ang di naniniwala sa pangyayari dito. Delikado talaga, delikado. Lalo sa mga bata na mga walang kasama, walang mga kasamang matatanda. Napakadelikado talaga. Kasi tulad na ito, mababaw. Tiwala ka, gawa ng mababaw. Hindi ka marunong lumangoy, bigla kang pumunta ro, ipababa ang tubig. Pag nalaglag, kung hindi ka marunong lumangoy, sabihin nila na hinila kung gano'n. Siyempre, maraming dahilan. Hindi nga marunong lumangoy, ayun, gano'n. Nalulunod. Hindi
Dito tayo ngayon sa Barangay Timbao. Ito yung sinasabi nilang ilog na nandito na nangunguha raw ng buhay ng tao, lalo na sa mga dayuhan. So, ako na mismo yung magsuswimming dito. Lilibutin ko siya. Tapos, tingnan natin kung ano yung geography ng ilalim ng water. Kung pantay ba yung apakan mo, or kung may biglang lalalim, tapos kung gaano kalakas yung current, kasi meron siyang parang waterfalls dito. Unang lusong ko pa lang sa tubig, kakaiba na agad ang pakiramdam ng lupang aking nilalakaran. Yan o. Mas mausap ko ng konti dito. Yan o. Yan o. Dalim na. Dalim na to. Kung titingnan ay mababaw, pero may kasabihan nga, looks can be deceiving. Okay siya hanggang until like halfway Parang yung kung hatiin mo siya lengthwise, kung dito ka manggagaling, parang pababa yung slope niya. Pero natatansya mo naman. Pero pag abot mo na sa bandang gitna, parang biglang lumalambot na yung lupa sa ilalim, and it just gives. Katulad kanina nung naglalakad ako, bigla lang akong napalubog na ganun kasi nga bumigay yung tinatapakan ko sa ilalim. Now, that could be a danger sa mga taong hindi masyado marunong lumangoy. Sinubukan ko rin lapitan ang bahagi ng ilog na malapit sa pader. Pagdating mo dun by the wall, isipin mo medyo mababaw ulit dun. Pero hindi. As pagka lumagpas ka dito sa kalahati, talagang lagpas tao na yung depth niya. Lumangoy din ako papunta sa sulok ng ilog na sinasabing madalas pangyarihan ng pagkalunod. Tapos yung ginawa ko dito kanina, yung lumubog ako na nakalabas yung kamay ko, yun yung lalim niya. About 10. Lagay natin max, it could range, any part there could range from 7 to 12, 15 feet. Doon banda sa may wall. And then yun nga, yung sand sa ilalim, nagka-crumble if you step on it. So, yan, bigla ka lang lulubog doon. Pinakaramdaman ko rin ang daloy ng tubig o water current. The current right now wasn't so strong. Wala akong problema sa current. Nung dumating kami kanina ditong hapon, parang nakita ko siya parang mas malakas. Pero ngayon magagabi na halos wala na. Walang problema. Steady naman siya. Medyo cloudy lang because of the mud sa ilalim. Wala ka talaga makita underwater. Pero it's a nice spot, di ba? Pwede siya sarap mag-swimming. Steady. Matapos languyin at inspeksyonin ang bawat sulok at parte ng ilog, para sa akin, iisa lamang ang malinaw at maaaring nagiging dahilan ng aksidente rito. Kunyari, ibang baguhan sa swimming, and they experience that, di ba? Yung confident ka na abot mo yung depth ng pinagsuswimmingan mo. And then biglang babaksak kang ganun. For a novice swimmer, pwede siyang magpanik, baka lunok ng tubig. And then, dun magsa-start yung cause ng paglunod niya. Katulad ko naman, which I just said kanina, I'm so out of shape, I could get cramps. May elemento man o wala, may katotohanan man ang kwento ng mga taga-barangay Timbao ukol sa nangunguha ng buhay sa ilog. Iisa lamang ang aking laging pamantayan. Sa lahat ng bagay at lugar na aking pinupuntahan, ang magdasal at humingi ng proteksyon sa lahat ng aking gagawin. Before I went into the water kanina, I said a small prayer, di ba? As I do, you just have to know how to protect yourself. Kasi yung mga ginagawa natin dito for the show is not really something you do every day. So, di ba, anything you can do that will protect you, di ba? Just ask for a blessing, ask for guidance. Simple prayer. May mga bagay at kaganapan na sadyang hindi may paliwanag.
Pero hindi naman ibig sabihin na basta na lang tayong maniniwala sa mga haka-haka o kwento. Dapat nitong patunayan sa sarili niyo. Ako si Ryan Eigenman. Sa ng mga mata, kalasa ng pandinig, palawakin ng isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Kaso may kanya-kanya silang teritoryo. Dito ako, dyan ka. Hanggang dyan ka lang. Oo, hanggang dito lang tayo. Pero dito, merong aksidente nangyari dito. Aksidente lang yon. Iba yung dating dito. Ang prominente sa akin dito yung babaeng nakaputing na under, nakapwesto doon sa may parang puno. To. Oo, yes, sa may puno na yan. Kaya magbibigay lang na yun ng konting pagpugay. At para magbigay respeto at pasasalamat na rin sa mga elementong naninirahan dito, nagsindi ulit ng insenso si Alex. May yumayakap sa akin. Okay lang. Ano lang yan, nagwe-welcome lang. Welcome daw. Diba? Welcome. Agad naman sinagawa ni na Alex at Ana ang pagtatawas upang maipakita ang mga elementong nagbabantay sa ilog. Sa unang daan pa lamang ng papel sa apoy, tila figura ng isang lalaki agad ng lumitaw. Yan Pati ilong niyo, puro ko pa rin. Ngayon, kaharap tayo, may kasama siya. Kasama siya sa litratong yun Sunod naman lumitaw sa tawas ang di umano'y nagbabantay sa tubig. Yan yung nagbabantay dyan. Ito. Oo. Sa tubig. Ito yung nagbabantay. Ayan. Isang animoy babae naman daw ang lumitaw sa imahe sa ikatlong pagtatawas. Ito siya, medyo malabo. Malungkot. Medyo malabo. Babae. Matapos makita ang mga imahe sa tawas, agad naman sinunog ang papel. Para mapalaya sila ulit. Kumbaga nga temporary, pinagbigyan tayo makuha yung larawan nila. So, temporary lang yon para lang ma-identify lang natin. Pero after that, since hindi naman natin sila tatabuyin or aawayin or anything, pinapalaya natin. Naghanda muna si Sunny ng 4 na pirasong barya at bato sa kabinasa ng tubig na galing sa ilog. Anya, may panggagamitan raw ang mga ito. Nagsama rin si Sunny ng isang taga-barangay Timbao na makakatulong niya sa pagkilala sa sinasabing nilalang na nangunguha ng buhay sa ilog. Kasi lahat ng makikita mo. Kaya lang hindi yung talagang alcohol vision na makikita mo. Sabihin mo kung ano makikita mo. Kumuha ko ng isang taga rito. Hindi ko alam na security guard pala. Ngayon, para talaga yung nakikita ko, kasi mahirap paniwalaan tulad natin. Tayo nakakakita, sila naman na hindi. Kaya ang ginawa ko, pinarehas ko para masabi niya rin yung nakikita ko. Palitahan mo. Malabo. Ano? Malabo. Parang ano lang. Parang may bata nakahubad. Gano'n kalaki? Maliit lang ho. Babae, lalaki? Lalaki ho. Ano pa? Puno lang ho, mga puno. Anong puno? Eh, puno, pangalan puno na ito. Puno Tanda lang, mo puno, may mga mabuti. sama-sama. Hindi nakatira sa puno. Nakita mo? Hindi ho. Muling pinisil ni Sunny ang daliri ng gwardya, kasabay ng pagbasa sa mga paa nito ng tubig mula sa ilog upang mas lalo raw nitong makita ang mga pangitain umano sa ilog. Matanda ho, matanda. Matanda? Oo. Salamat ng papata yan. Matanda. Ano yung tsura? Kulubot ho mukha, kulubot. Kulubot, babae. Babae, no? Yan ang kumuha rito. Ha? Patawag ka ba? Oo, no? Ha?
Ha? Oo. Tatakot ka na? Tatakot. Mamumutla na. Matapos malaman kung sino ang nilalang na maaring nangunguha ng buhay sa ilog, tinigil na ni Sunny ang pagpapakita ng imahe kay James. Yung puno, kaya mong stress kung saan. Ha? Yan ba? Ha? Doon po, doon. Ha? Doon. Doon. At ang mga bariyang hinanda kanina ni Sunny, Bata saan? May siminto. Doon. Oo, doon. Ha? Doon po sa may siminto. Pinakita ko yung puno, akala niya yung puno dito. Sabi ko, tumalikod ka. Para matrace natin kung tama yung nakita mo. Ginanong ko, sabi ko, tumalikod ka. Tinuro na yun, yung tao. Sabi ko, tara doon. At nandun ka ako nakikita mo. nilapitan ni Sunny at James ang puno sa gawing likuran para bigyang alay ang umano'y elementong nanirahan doon. Tingnan mo kung ano sasabihin sa'yo, ha? Muli naglabas ng 4 na barya si Sunny. Nag-aalay kami ng 4 na coins na puro piso. Puro piso. Kaya sa'yo pare-parehas eh. Kung piso, piso lang. Kung 5 piso, 5 piso, 4. Para sa akin. Parang handog. Palit. Para hindi na kumuha ng panibagong buhay. Kaya. Maaari ko sinasabi. Wala ako. Tingin lang. Nakatingin lang. At dahil ayaw umanong makipag-ugnayan na matandang babae kay Sunny, Panatingin. Yan. Yan lang po. Kasi pinandan lang. isang paraan naman ng pagtatawas ang ginawa ni Sunny upang malaman daw kung may nais bang iparating ang elementong nakita ni James sa kanyang pangitain. Ang papel na sinulatan ng gwardya ng kanyang buong pangalan, pinahiran naman ni Sunny ng langis. Lahat ng letra na lalabo sa paningin mo, sulat mo. Kasi meron dyan eh. Saka yung letrang kikilos. Pinagmasdang mabuti ni James ang mga letrang nakasulat at saka sinulat isa-isa ang mga letrang gumagalaw raw sa kanyang paningin. Para makakilala, total ayaw salita eh. Tinawas ko na, sulat mo pangalan mo. Hanggang sa ito nga lumabas. Mismong pangalan nung kumukuha rito, yung matanda. Kasi ako, lahat ng pangalan mo, lahat ng letra ng pangalan mo, may gagalaw dyan. Kaya lahat ka ng gagalaw na letra, sulat mo. Yun nakaka ang pangalan ng tanda. Kasi ang nagpapagalaw nung mga letra, yung mismo nandito, para makalala lang. Kasi ayaw salita eh. Nang matapos ang ritual, ito ang lumitaw na salita. Nakuha mo na kung sino. Tingin. Nakakita mo ba? Ano yun doon? Tayo sa labas. Pero bang sa staff niyo na pumasok dito kanina? Nandito lang kami. Walang tao dyan? Wala. Kasi may bumoto sa amin ng plastic doon. Tapos narinig niyo ba yung narinig namin? Parang naman wala. Sa labas ng convention center, pinakiusapan ng mystery team ang 3 regular na bantay ng gusaling ito na muling silipin ang basement para malaman kung saan nga nanggagaling ang mga kakaibang tunog na narinig namin dito. Ginamit nila ang entrance sa likod ng convention center para mas mabilis marating ang basement. Wala silang kakaibang naramdaman at naranasan hanggang sa marating nila ang basement. Dito madalas umiyak yung bata. Uy! Ako, bako naman to. Tol, balikan nyo. Abay ko nito, tabi kayo. Dadalad na, tol. 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 Nang makalabas ang 3, pawang namumutla at takot na takot ang mga ito. Maririnig po ba dyan yung mga naglalakad? Maririnig po ba dyan yung mga naglalakad? Nasa bandang basement na po kami.
Kung namin na lang tunog yun eh. Chinelas. Chinelas po eh. Dati nang naging sentro ng isang lindol ang Baguio. Posible kaya ng mga tunog at pagyanig na naramdaman ng Misteryo Team sa loob ng Convention Center ay nagmula sa ilalim ng lupa? Sinadya namin si Salvador Cesario ng Baguio Seismic Station upang malaman kung may naitala silang anumang paggalaw. Bali, 24 hours yung operation natin. Wala tayong na-record kahit isang earthquake kahapon. So, ibig sabihin, sa loob ng 24 oras, wala akong na-record na kahit maliit na tremor sa araw na yun. Maliban sa lindol, may iba pa kayang paliwanag para sa mga narinig at naramdaman ng grupo noong gabing yon? Basically, pag concrete solid ang mga walls, nag-e-echo yung sound. Hindi na-absorb. So instead na yung sound is na-absorb, nag-e-echo. Parang na-deflect sa mga walls. Isang possibility, may activity nangyayari doon. Yung demolition ng itong carnival. Tapos meron mga trucks, mga buses na nandun, equipments. And then mga steel structures na minumove, pinapile, and so on. Do any of you right now not want to be here? Oops. Ano man ang pinagmulan ng mga tunog na narinig ng aming team sa Baguio Convention Center, tsak ang kilabot at takot na idinulot nito, mananatili at hindi madaling malilimutan. Sa kahit anong negosyo, tatlong bagay ang sinasabing mahalaga. Location, location, location. Kailangan magandang yung pwesto para dagsain ka ng mga kliyente. Pero may mga lugar na talagang malas kahit gaano kaganda pa ang pwesto. Tulad na lamang nitong paggawaan ng spare parts. At ang hinihinalaang salarin ay ang mga kaluluwang tila na gambala nila at nais silang gantihan. Sa kabilang banda naman, ang lugar na kinakatayuan nitong pabrika ay dating tambakan ng mga sinalvage. Kaya balik tayo sa usapan ng lokasyon at kung may kaagapay nga itong kamalasan at kababalaghan. Nung kami dumating dito, initubuhan. Nagbabalita ito yung mga tapunan ng mga patay ng araw. Napakalalaki ng mata. Parang apoy yan nagdidingas. Takot ako. Ako hihiyaw eh. Isa si Ann sa mga manggagawa rito na madalas di umano pagpakitaan ng sinasabing mag-iinang tila naging pasyalan na ang lugar na ito. Tuwing alanganin kasing oras meron nagpapakita. Isang batang babae at saka isang batang lalaki. Sa isang nanay. Wala raw pinipiling oras ang mag-iina na ito. Umaga man o gabi, nagpapakita sila. Pag tahimik kami yan, asama mo yan sa madaling araw yan. Andyan sila. Madalas din umano siyang mapaglaruan ng mga ito. Akala ko kung sino yung kumalabit sa akin. Babae siya, pero wala siyang ulo. Talagang tinapik, as in tinapik na lang ako sa likod. Talagang hinawakan niya ang likod ko. Maging ang kanilang quality control staff na si Edward, di rin daw tinatantanan ng batang lalaki. Nino lang na dumaan. Kita ko siya, bata siya. Wala lang, nakatingin lang siya doon sa ginagawa namin. Pagkakit ko sa kantin sa taas, parang may humangin na sumalubong sa akin. Pagkalingon ko, ayun na naman siya, nakasunod na naman. Paglagpas namin dito, bigla na siyang nawala. Kung sa ibang manggagawa,
madalas na magpakita ang pag-alagalang multo. Kay Rina naman, tila nakikipagtaguan ang batang lalaki. Pag nag-inspect po ako, para pong may dumadaan sa gilid ko po. Eh, akala ko nga po kasama namin, hindi naman po pala. Minsan po, nikilabutan po ako pagdadaan. Ganun lang po yun. Sino nga kaya ang mga kaluluwang gumagala sa loob ng paggawaang ito? Ano kaya ang nais nilang iparating sa mga nagtatrabaho rito? Nagagambala nga ba sila ng mga manggagawang dulot ay ingay? Kung kaya ay ginagambala rin nila ang mga ito? Para mabigat sa pamumuhay namin. Kasi minsan may gawa, minsan wala. Hindi naman nananakit, kaso nga lang, yung iba kasi nininervyos. Pag mayroon dyan, ayaw na nilang pumasok dito kasi natatakot sila. Kaya ngayon namin, gusto namin, kumbaga maalis siya rito. Lilibutin na namin yung paggawaan dito. This area na papasukan namin ngayon, ano yun na lang namin ng mga gamit ni Robin. See kung may mag-pick up dun sa EVP at kung may pumitik dun sa EMF. So, That thing just moved. Hello, magandang gabi. Espiritu dito. agad namang sinundan ni Rob ang direksyon kung saan nagkakaroon ng pagbabago sa meter reading ng EMF. There you go. Hello. And you're gone. He's gone. Tila nagiging mailap ang espiritong gumagala sa loob ng paggawaang ito. Taas ang palo nun, ah. Yeah, that thing jumped. It was right here. Whoa. Palo. Pero no, mabilis na mawala eh. It was moving around. In some cases, nagsobrang pitik ang EMF, and then afterwards, nababa until it's gone. So it shows that whatever is here, talaga is really on the move. Napapadaan lang dun sa sensor. Just enough to make it move and then it's gone. Uh-oh. Come on. Yeah. Whoa. Come on. Right when I said that, this thing spiked on me. Ryan! Found something. Spiking? Yeah, this was spiking right here. It doesn't make any sounds, in other words, but yeah, it works in getting a second opinion. It was right here. Whatever we were trying to get passed by. We were checking out that area over there, and then out of nowhere, near the tree, the EMF hit 4. It was very visible, and then it disappeared na naman. Ang daming pwede mangyari na hindi natin masabi. Pwedeng nagtago, pwedeng pinaglalaroan kami, pero fact of the matter is, pumitik yung EMF more than once. Sandali libot ng psychic na si Ana de la Cruz at ang paranormal investigator na si Alex Angeles ang warehouse para kumuha ng sample na gagamitin nila sa pagtatawas. Nakakailang hakbang pa lamang ang dalawa, meron na raw agad silang nakitang kakaiba. Iba ang nagigit sa lugar dito. Iba ang dating dito. Nakasangatang mo rito. Dito sa lugar na to. Oo. Kasi ito lugar na to, hindi naman dating ganito eh. Parang ano to eh, kalahiban ba or ano. Inayos na lang. Ito siya. Matapos makakuha ng sample, nagpasya na sina Ana at Alex na alamin agad sa pamamagitan ng tawas kung ano ang pakay ng mga espiritong nagpapakita at nagpaparamdam sa warehouse. Nang simulan na ni Alex ang pagtatawas, naging kapansin-pansin ng malinaw na imahe ng isang babaeng tila galit at masama ang loob. Ito raw ang babaeng nagpaparamdam sa mga empleyado. So pero eto proves na merong lumalabas. Meron lumalabas dito. Tila meron ngang mensahe ang mga espiritong ito kung kaya patuloy ang kanilang pagpapapansin sa mga trabahador ng warehouse. Wala na, hihingi lang siya
siya ng dasal. Parang may gusto siyang sabihin. Na hindi niya masabi-sabi, na wala siyang mapagsabihan. Na parang lahat ng sabihan niya, na lahat ng pakitaan niya, natatakot kasi. Pero kung may kakausap, masasalitaan niya. Upang mas mapagpatibay ang isinagawang investigasyon ni na Rob Rubin, Ana de la Cruz at Alex Angeles, magsasagawa naman ng isang remote reading ang paranormal expert na si Irene Cruz. Sa remote reading, nararamdaman mo rin yung emotions ng mga taong nandun. Sa pamamagitan ng panonood sa monitor habang naglilibot ako at ang iba pang paranormal investigators, gumamit si Eric ng ballpen at papel upang isulat ang mga nakikita niya sa kanyang pagre-remote reading. Mga psychic impression ng batang nalapastangan ng mga lalaki, actually buhay pa siya hanggang ngayon. Pero hindi nalabas yung kaso, walang nagsumbong, walang nangyari. May isa pang lalaking nasaksak, or may saksak na humihingi ng tulong, hindi natulungan. Basically, a lot of heavy feeling sa loob. Kahit na nasa magkaibang lugar, tila nagtugma ang mga nakita ni Eric sa mga nakita ni na Ana at Alex sa warehouse. Actually, kinalibutan ako eh. Kasi pareha silang, in Eric's sa kanya, hindi niya alam eh. Wala siya nung time na nag-investigate si Ana and Alex dun sa place. So, nung nirelay ko kay Alex yung mga sinabi ni Eric, so it's connected. Doon nagpunta kami ni Ana roon, may nakita si Ana, napansin din namin, na may parang kumikilos na babae na parang tali yung isang paa. Siguro symbolic yung tali na yun. Okay? Pero masama ang loob ng babae yun. Ang madalas sa pagpaparamdam ng mga kaluluwang ito ang nagtulak sa mga trabahador ng warehouse na humingi ng tulong sa misteryo na magsagawa ng cleansing sa kanilang lugar. Ang remote cleansing na nga kaya ang maging kasagutan sa pagpaparamdam ng mga hindi matahimik na kaluluwa? Actually, mas makakatulong yon. Pero again, it also depend more sa faith ng mga tao doon. May mga bagay at kaganapan na sadyang hindi mo ipaliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin na basta na lang tayong maniniwala sa mga haka-haka o kwento. Dapat itong patunayan sa sarili niya. Dahil ang mundo ay napabalot ng misteryo. Maliit man o malaki, malinis man o madumi, ang mga ilog ay may ginampalang bahagi sa agos ng ating mga buhay. Kung hindi man ito kukuhanan ng tubig na iinumin o kaya ng yaman dagat na kakainin, ang mga ilog ay nagsisilbing daanan din na pwedeng maghatid sa atin sa iba't ibang lugar. At para sa maraming Pilipino, ang mga ilog ay naging palikuran, labahan, laruan at pasyalan. Pero meron din ibang mga ilog, tulad na lang nitong nasa Barangay Timbao sa Laguna, na sinasabi nilang nagiging sanhi ng kamatayan. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Ano itsura? Kulubot ang mukha, kulubot. Nalasan ng pandinig. May yumayakap sa akin. Malawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Dito sa Barangay Timbao, Binyan, Laguna, may tinatawag ang mga... Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buong taon, dinadayo ng mga turista ang Baguio City. Dahil sa malamig niyang klima, ito ang perfect getaway para takasan ng matinding init ng Metro Manila at iba pang lugar. Pero dahil na rin sa kanyang magagandang katangian, tila mga kaluluwang ligaw ay naiengganyo na rin manirahan dito. Kaya bukod sa pagiging summer capital of the Philippines, ang Baguio City ba ay maituturing na most haunted city of the Philippines. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata, talasan ng pandinig.
palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Mula nang maging maayos ang daan patungong Baguio City, wala nang patid ang linya ng masasakyan at taong umaakyat dito. Pero liban sa angking ganda, kaakibat din ito ang ilang misteryong bumabalot sa lugar. Pero bakit nga ba kaya ang isang mataong lugar na buhay sa umaga ay kinakatakutan pagsapit ng dilim? Ayon kay Nino Pelwigan, maaaring ang architecture at history ng lugar ang dahilan kung bakit marami ang naninirahang espiritu dito. Nung nagkaroon ng ikalawang digmaan, ito po ay ginawang Japanese garrison area. 1978, itinayo po ang Baguio Convention Center kay that First Lady Imelda Romualdez Marcos. Si Aling Bibot, na mula pa 1990 ay nagtitinda na sa labas ng Baguio Convention Center, ay may di malimutan at kakilakilabot na karanasan sa naturang gusali. Pupunta sana ako doon sa CR, doon sa basement. Tapos may nakita akong matanda na babae. Ale! Tanungin ko sana kung bakit nandoon siya sa baba. Hindi sumasagot, tumatalikod lang. Tapos nung pagdating ko dyan sa pintuan, pumasok naman sila. Wala naman yung dalawang bata na wala. Maging ang ilang pulis ng Patrol 117 na dating nag-oopisina sa basement ng Baguio Convention Center ay di rin nakaligtas sa pagpaparamdam ng mga kaluluwang gala. Yung office namin locate sa basement ng Convention Center. So 24 hours duty kami doon. Bigla na lang naninindig yung balahibo mo. May mga hangin na kakaiba. Yung mga doors, nag-open siya. May mga kumakatok din minsan, pero dinidisregard mo na lang. Natatakot ka rin, pero dahil sa trabaho, kailangan lakasan na lang ng loob. All right. Okay, boys, we have a hot spot right here. Okay. Sa pintuan pa lang ng Convention Center, nagparamdam na agad ang mga espiritu. Agad nilang pinuntahan ng backstage at dito ay kinabog sila ng kakaibang presensya. It wants us to follow him. Stop. What? Apo, wala po kaming gustong gawing masama. Apo. Ano tinagal mo? Okay, off limits. No, don't go in there. It's like this. They're just pretty much saying, look, we're already being courteous enough to let you go around the area. This is ours. Leave it alone. Sa paglipat ng paranormal experts at ng mysterio team sa kabilang kwarto, mas lalo pang tumindi ang pagpaparamdam. Holy thing's going crazy. Hilo at yung mga may hilo pwedeng mapasukan. That's from the guardian, by the way. Muling nakipag-usap ang medium sa espiritu sa loob ng silid. Pero habang nagaganap ito, tila may nambato sa crew at staff mula sa itaas. Nang lapitan ng aming cameraman at tingnan kung ano ang nalaglag sa hagdan,
Time out. Ilang saglit pa. Do any of you right now not want to be here? Oops. May tila malakas na puwersang yumanig sa kinatatayuan ng grupo. Okay, out. Everybody go up. We're not doing this here. No way. Up. Now. Okay, balik mo. The whole friggin' place shook. That was cool. You've demonstrated your... Okay. Mantha, he's here. Okay, he's right here. Ano kailangan niyo? Katahimikan. Paano katahimikan? He's gone. What did he say? He wants peace. To all the spirits here, we will pray for you. Ano kaya ang ibig sabihin ng pagpaparamdam na iyon? At saan ang galing ang supot na nalaglag sa hagdanan? Upang malaman ang sagot, nilapitan ng Misteryo Team ang nagbabantay residente na Ilog Boquete. Ayan po ay isang irrigation canal. Ayan po ay ginawa pa ng mga panahon na 18th century. Na yan ay para masupplyan ng patubig ang buong mga magbubukid sa bayan ng Binyang at higit pati rin ng taga Santa Rosa. At dahil bukas sa publiko ang minidam na ito, na meron ding munting talon, marami ang naingganyong maligo rito. Maganda yung tubig niya dahil siya isa sa mga likas na yaman o yung natural resources na tubig o galing sa bukal. Kung kaya masasabi natin na napakasarap paliguan. Ang mga taga Maynila nga, halos dumadayo pa sila dyan para maligo. Running waters yan na hindi siya nalalabo. Hindi naman siya ganun kalalim, pero masarap siyang paliguan. Ayon na rin kay Mang Juanito, isa sa matandang residente ng lugar. Dati-rati, walang kaakibat na panganib ang paligo rito, kahit pa malalim na ang tubig noon. Naliligo na rin ako dyan. Hindi naman pagyayabas yung magaling din ako namang. Naliligo na ako dyan. Wala ka namang paparnan dyan sa dam na yan ng mababaw na ikain may katulad niya. Makakapaligo ka hanggang dito. Hindi ka makakapaligo. Lampas tao yan. Doon, pag-ikit ng tubig na yan dyan, wala nang mababaw. Wala na kayo. Hindi kayo makakatakad dyan. Nang ikain niyo kayo maglalakad. Isa sa tabi. Dito hindi sila makakapaglakad na katulad ginagawa ng mga bata yan, malalim ang tiwa niya. Ngayon mababaw na yan, saka naman may nalulunod, may namamatay. 1990 nang may malunod na batang lalaki sa ilog. At pagkatapos daw nun, nagsunod-sunod na ang mga trahedya at kababalaghan sa ilog. Kulang-kulang 1 linggo siya na hindi lumulutang simula nung mawala. At nung una pa nga hindi pa nga namin naisip kung siya ba talaga nalunod o kung ano man dahil sa liit naman ng lugar, napaka-imposible hindi siya makita. At hanggang sa isang pagkakataon nga na nagsama na sila ng isang espiritista na kung saan tumapik siya sa puno ng mangga at sinabi niya na maawa ka na sa kanyang pamilya, matagal na siyang hinahanap. Sa mga pangyayaring yun, mga ilang segundo lang, bigla siyang lumutang. Lumutang siya na hindi pa dapa o pahiga, kundi patayo. Doon din, nagulat yung mga tao, yung mga nagsisisid doon na naghahanap. At bigla na lang silang nagbulwasan sa nakita nila na pangyayari. At mga sumusunod nga, halos taon-taon, may nawawala doon na bigla na lang naliligo, bigla na lang nawawala. Mula noon, natakot na ang mga residente na maligo sa ilog. Dagdag pa ang mga pangitaing nakikita rito. Ayon sa gwardiya rito na si James, madalas daw siyang mapaglaruan ng di umano'y multo ng bata. Pag umaga po, pag nagro-robing ako, parang may nakikita po akong ano dyan. Parang bata po na bigla nawawala. Bata pa po siya, parang nakaputi lang po.
May mukha. May mukha, pero hindi po siya tumitingin. Nakayuko lang palagi. Naglalakad-lakad lang po sa sa gilid-gilid, paikot-ikot. Pag nakikita ko po yung maalis na po ako, hindi po ako nagtatagal dito. Nakakatakot. Ayon naman kay Ginang Imelda, isang guro na nakatira sa barangay Timbao, pinaniniwalaan daw na may elemento sa ilog na nangunguha nga ng buhay. Yung anak ko nga po ay kasama rito. Nung time na siya inilubog niya yung naligo ko kami, nung time na inilubog niya yung kanyang paa dun sa mismong tubig, naramdaman niya po na ang kanyang isang paa ay parang may hila. Totoo nga kaya ang mga kwento ng kababalaghan tungkol sa ilog? Meron kaya talagang elemento na nangunguha rito ng buhay? O may iba pa kayang dahilan kung bakit nangyari ang mga iba't ibang sakuna? Siguro marahil ngayon mayroong mga taong hindi natin nakikita na mga katulad ang sinasabi ng matatanda lugar, maaaring kanto. Para alamin kung may elemento ba talagang nagbabantay sa ilog na nagiging sanhi di umano ng pagkalunod ng ilang mga dumadayo dito, magkahiwalay na susuyurin ng aming mga kasama ang ilog. Ang paranormal expert na si Alex Angeles, kasama ang psychic na si Ana de la Cruz, pupunta sa isang bahagi ng ilog. Samantalang ang psychic na si Sunny de la Cruz naman ang kakausap sa elementong tagapagbantay umano ng kabilang bahagi ng ilog. Habang naglalakad sina Ana at Alex, sinulubong na umano sila ng ilang duwende. Oo, dami. Cute sila. Hindi sila yung modeling din na kasama. Ano lang sila. Kasi mas... Yung duwende nakatira na sila sa lupa. Ang ganun. Saan? Ito. Sa may puno. Saan dito? Dito? Oo, dyan. Sa puno na yan. Cute nga eh. Kaya tuturo Cute eh. Alam ng friend eh. Agad naman nag-alay ng insenso sina Alex at Ana. Biglang pagbibigay galang sa di umano yung mga duwende. Naglalaro Sige po. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, panibagong presensya naman ang kanilang makita. Meron. Ayon kina Alex at Ana, isang lalaki umano ang nagbabantay sa bahaging ito ng ilog. Medyo masama loob ng konti, pero pasensya na, hindi naman ako plano magtagal dito. Sa totoo lang, meron nagbabantay dito. May bantay. Pero galit. Nakaamoy ko siya. Bakit? Ako nakakaamoy ngayon sa kanya. Kita mo yung parang isla na yon na maliit na yon. Kita ko yun. Para may katawan na umadun dun eh. Either may nawala o dyan nag-landing yung katawan. Muli namang pinakiramdaman ni Alex ang lalaki at babaeng di umano'y kanilang nakikita. Isang diet sila dito eh. Hindi siya rito. Parang ibang dating niya. Para bang naakit siya ng lumangoy. Pero bata yun. Okay? Hindi ako kumuha ng dahon dahil kasi yung hindi ako binigyan ng permiso ng elemento dyan ako kumuha ng sample. Pero kailangan natin ng sample, iba na lang pinakuha ko. Base sa nakikita ni Ana at Alex, bawat bahagi ng ilog may iba't ibang umanong elemento na tagabantay. Yung mga elemento kasi rito, kumbaga nga, yung engkanto,